Right. So now ang topic po natin, okay, so is all about Kaiser, no? So sasagutin natin ngayon or para malaman nyo paano ba nagwo-work si Kaiser and ano yung mga advantages pag tayo po is merong Kaiser plan, no? Kasi very important po sa atin na meron po tayong sariling healthcare, no? At ano yung two kinds of healthcare? So, madi-discuss din po natin dito sa presentation. Kaya, mas maganda, mag-take note ka, mas maganda, maglabas ka ng notebook at ballpen para makapag-take note ka. Okay? Before ako mag-start, pakilala po muna ako, no? I'm Russell Bernardo, one of the Associate Financial Planner or Certified Associate Financial Planner, a life license underwriter, and of course, IMG Executive Marketing Director. Okay? So once again, I'm Russell Bernardo po. So before ako mag-start, panoorin po muna natin tong video. Alright, ayan. So nag-crop ata yung video ko. Alright, ayan. Alam niyo kasi sa buhay, may tatlong bagay lang na pwedeng mangyari sa atin, whether we like it or not. We either die too soon, live too long, o magkakasakit tayo ng malala. Lahat ng tatlong what if na yan, may sagot tayo dyan. If we die too soon, huwag naman po sana, may insurance para sa pamilyang maiiwan. Kung mabubuhay man tayo ng mahabang panahon, may investment yan. At kung magkakasakit man tayo, may healthcare para sa'yo. O, di ba? Wala ka nang puproblemahin. Kaiser, nasa iyo na talaga ang lahat. Nagustuhan ko yung Kaiser kasi talagang ang tagal ko nang naghahanap, no? Ang daming healthcares na ibinida sa akin at sa pamilya ko, pero lahat binusisi ko talaga at isa talagang nakapasa sa akin ay ang Kaiser. Imagine, no? You are insured and you have an additional retirement. Pagtanda mo, hindi ka lang aasa sa gobyerno na retirement, no? Meron ka pang Kaiser Healthcare na kaagapay. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Alright, so ayan yung pag-uusapan natin ngayon, no? Sabi nga ni Daniel, sabi nga ni Miss Carla Estrada, ano sabi niya? Kaiser, nasa iyo na ang lahat. So pag-uusapan natin ngayon, bakit ba na kay Kaiser na ang lahat? Okay? So, now, sa buhay kasi ng tao, meron lang dalawang season na pwedeng dumaan. Okay? So, familiar na po ba lahat tayo sa two season ng buhay po natin? Kung hindi ka pa familiar, alam mo ba na ang unang panahon na pwedeng dumaan sa buhay mo is yung productive years. Katulad mo ngayon, 'di ba? Ibig sabihin, nagtatrabaho ka pa, may income ka pa, malakas ka pa, at meron ka pang time to produce. Ibig sabihin, magkaroon ka ng income, magkaroon ka ng pera para sa mga pangangailangan mo. Pero, the main question is, may healthcare ka na ba? Okay? Kasi, sabi ko nga kanina, we have income, malakas pa tayo, pero ang nakakalimutan kasi natin, yung mag-prepare. Yun po yung nakakalimutan natin. Income lang tayo ng income, di ba? Produce lang tayo ng produce, pero hindi naman tayo nagpe-prepare. And number one na kailangan daw po nating i-prepare is yung healthcare. Kaya tinatanong kita ngayon kung may healthcare ka na ba. Okay? Kasi kung wala pa, ito po ang pwedeng mangyari sa'yo dun sa pangalawang season na pwedeng dumaan sa buhay mo. Which is, number one,
kung hindi ka nakapag-prepare, magiging pabigat ka sa mga anak mo at sa ibang tao. Dahil wala ka namang napaghandaan. Kasi alam mo po ba, pagdating ng non-productive years mo, yun ang naglalabasan yung mga sakit mo. Siguro naman lahat po tayo, aware po tayo doon. Kasi karamihan, 61 and above, based po sa data, 61 and above, yan na lumalabas ang mga sakit natin. Malimit na po tayong okay? Hopefully clear sa atin yun na sa totoo lang, malimit na po tayo sa ospital, malimit na po tayo magpabalik-balik sa ospital. Question ko sa inyo, sinong sasalo sa mga expenses mo sa ospital? Kaninong pera ang gagastusin mo? Kaninong pera ang kukuhanin mo para sa mga medical expenses mo? Pero, meron din namang magandang part. Kasi, kung during now na nagtatrabaho ka at nakapag-prepare ka, nakapaghanda ka, nakapagtanim ka, malamang mangyayari sa'yo, magiging suporta ka. Magiging blessing ka sa mga anak mo. Diba? Hindi na kita kailangan tanungin, kanino ka kukuha? Kasi nga, may napaghandaan ka na. Yun yung pangalawa na pwedeng mangyari. But the main point is, ano kaya yung healthcare na kaya kang protektahan hanggang sa pagtanda mo? Meron na po ba kayong kilalang healthcare na kaya kang protektahan hanggang sa pagtanda mo? Kasi some of us, ang kilala lang natin, yung tinatawag nating short term or yung traditional HMO lang natin. Di ba? Baka mamaya, no, tinanong kita na may healthcare ka na ba? Sabi mo, may healthcare ka na. Pero yung pala, traditional HMO ang meron ka o yung nakukuha lang sa company. Okay? Dito po, hindi po namin tinuturo na yun lang dapat ang meron ka. Hindi po. Kasi dapat meron ka ding tinatawag na long-term healthcare na kaya kang protektahan hanggang sa pagtanda mo. Okay? Kasi hindi lang naman hanggang 60, kadalasan, hindi lang naman hanggang 60 ang edad natin. Minsan lumalagpas tayo ng 60. The main point is, handa ka ba pag nandun ka na sa point na yon? Okay? Kasi, kung hindi ka maghahanda, ito nga yung sinabi ko sa'yo kanina, sino ang mahihirapan sa paggastos sa pagpapa-hospital mo? Yung mga anak mo na pinag-aral mo? Tapos in the end, sila din po pala ang gagastos sa lahat ng mga expenses mo. Sila po ang mahihirapan in the end of the day. Diba? Question, kaninong sweldo yung uubusin mo? At ito po yung pinakamasaklap sa lahat. Sino kaya yung mababaon sa utang? Sige nga, yes, ikaw. Hindi ka mababaon kasi ikaw yung mahisakit. Pero yung mga anak mo, sila yung possible na mabaon sa utang. Dahil din sa'yo. Kaya always remember na we need to understand na makapag-prepare po tayo. Kasi kung hindi ka magpe-prepare, ito na po ang magiging possible na kakahinat na natin. Number one, doon ka mapupunta. Magiging pabigat ka sa mga anak mo. No? So sorry, no, pero ang goal kasi natin dito is maging prepared ka. Okay? So kung ngayon medyo natatamaan ka, no? So dapat mag-prepare ka na kung natatamaan ka. 'Di ba? So no, yun yung pinaka main purpose po natin. And congratulations sa inyo kasi naka-attend kayo ngayon. And hopefully madami po kayong matutunan. Okay? Now, sa buhay kasi ng tao, meron lang pong 3 major financial problem. 'Di ba? Grabe yung pinag-uusapan natin, no? Kanina, pinag-uusapan natin yung dalawang panahon na pwedeng mangyari. Yung sa dalawang panahon na yon, meron pa palang 3 major financial problem na pwedeng mangyari. 'Di ba? Number 1, yun yung tinatawag natin pag nawala tayo ng maaga. Ang question, who will take care of your family? Paano yung mga anak mo na pinag-aaral mo pa?
paano yung college, pagka-college nila, paano yung pag-aaral nila, paano kung maliliit pa yung anak mo, tapos may nangyari sa'yo? Question, saan sila kukuha? Sinong magtataguyod sa kanila? No? Hindi ko alam kung naisip nyo na po yun, no, sa sarili nyo. Minsan natutulala ka na lang na minsan naiisip mo, paano pag may nangyari sa akin? Paano na kaya yung mga anak ko? Paano na kaya yung buhay nila? Paano na kaya yung life nila? Okay? So, that is number one na kailangan nating maunawaan at maintindihan dahil yan yung isa sa pinaka problema natin nowadays. And pangalawa, what if I get sick? Paano kung magkasakit ako? Sabi ko nga kanina, ready ka ba? Ready ka ba? Ready ba yung expenses mo? Ready ba yung ipon mo? Ready ba lahat, pati pamilya mo? Ready ba sila pag nagkasakit ka? Paano kung ikaw pa yung nagpapasok ng income sa pamilya mo? Ikaw yung breadwinner, tapos bigla kang nagkasakit. Di wala nang magpapasok ng income sa pamilya mo. Nagigets po ba natin? That is number 2 point natin. Hopefully, na maisip mo sa sarili mo na pag nagkasakit ka, may mga pwedeng maapektuhan. At hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Okay? And syempre, lastly, what if I live too long? Paano kung tumanda naman ako ng mahaba? Hindi nga ako nawala, hindi nga ako nagkasakit. Tumanda naman ako ng mas mahaba. Problema din po pala 'yan. 'Di ba? Kasi nga pag hindi ka mag-prepare ngayon, pagtanda mo, kanino ka na naman ulit aasa? Sinong pahihirapan mo? Yung mga gamot mo pagdating ng pagtanda mo, sa tingin mo sino ang sasalo niyan? Yung pagkain mo araw-araw, wala ka ng trabaho on that day. Sino po yung pahihirapan mo on that day na wala ka ng trabaho? Kanino ka kukuha? Paano kung yung mga anak mo nagkaroon pa ng sarili nilang pamilya? Kanino ka na ngayon aasa? Kanino ka hihingi ng tulong? Sa gobyerno or sa ibang tao? Okay? And the question is, sabi ko nga kanina, what healthcare program, ito yung pinaka-the best, what healthcare program kaya yung pwedeng mag-provide sa'yo or pwedeng sumulusyon dito sa mga problema na to? Okay? And that is Kaiser. So, kilalanin muna natin, sino ba si Kaiser? Sir, sino ba yan si Kaiser? Si Kaiser po, ito po is duly accredited po ng ating pong Department of Health or DOH. Okay? So, kung tatanungin nyo kung legal ba si Kaiser, malamang po. Kasi duly accredited po siya ng DOH natin. Tapos, meron pa po siyang SEC o yung Securities and Exchange Commission. Alam niyo po ba kung ikaw magtatayo ka ng isang HMO company, dapat meron kang capital stock na 100,000 and above. Pero si Kaiser, imagine niyo, meron po siyang capital stock na 160 million. Imagine, di ba? So, mas mataas pa dun sa requirement. So, kaya, mapapansin mo, sobrang laki talaga, sobrang tatag talaga ni Kaiser. Imagine niyo ba naman, 20 years na si Kaiser dito po sa industry. Di ba? So, kaya masasabi talaga natin, kasi Securities and Exchange Commission dated June 8, 2004. So, ibig sabihin, 20 years na po si Kaiser ngayon. Diba? So, kaya dito mo talaga makikita na matatag ang isang company, malaki ang isang company. Kasi hindi naman yan naabot ng 20 years kung hindi yan matatag, diba? Hindi yan malaki. And another thing, may secondary license din po siya, which yung tinatawag nating insurance commission. Diba? So, ito po yung license number niya, HMO 2017-04R. So, pwede nyo din po yan i-search, no, yung mga pinapakita ko sa inyo. Pwede nyo po yan i-search sa Google, no, kung hindi po kayo naniniwala sa akin. Okay? Para at least ma-verify nyo din po. Okay? And then,
Siyempre, ang medical director lang naman po natin is si Doktora Ulyolo. Alam niyo po ba na si Doktora Ulyolo ay isang active officer ng Philippine Associate of Health Maintenance Organization, na kung saan siya yung may hawak ng buong health organization dito sa buong Pilipinas. Tapos siya po yung ating pong medical director. O, di ba? Ganyan po katatag, ganyan po kalaki, ganyan po kaligal si Kaiser. Okay? And kita nyo naman po kung sino yung mga kliyente natin. Sino po yung mga client natin. Last time lang, no, nagkapirmahan po sa ating pong Court of Appeals. Okay? So, ang mga kliyente lang naman po natin is yung ating mga senador, Supreme Court of Appeals, okay, yung Court of Appeals, PEZA, Philippine Coast Guard. Imagine niyo po, yan po yung malalaking kliyente po natin. Imagine niyo kung si Senate, sila Senate, yung mga senador natin, yung Court of Appeals, yung Philippine Coast Guard, nagtiwala kay Kaiser, paano pa kaya tayo? Di ba? Na normal na tao, no, na normal na mamamayan. Yung mga malalaking tao nga nagtiwala eh. So tayo pa kaya, 'di ba? So kaya again, na very important talaga yung education, no? Kailangan talaga matuto tayo. Okay? And now, sabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag kasi na dalawang uri ng HMO. Okay? Or yung two kinds of healthcare. Number one, that is short term. And yung pangalawa is yung tinatawag nating long-term healthcare. Okay? So, sa short-term healthcare, ito yung tinatawag nating traditional HMO. And then, yung pangalawa, ito yung nire-recommend namin na 3-in-1 saving program. Okay? O, unahin muna natin yung short-term HMO. Sa short-term HMO kasi, renewal is not guaranteed. Hindi mo namin ginagarantisado sa inyo na i-renew natin siya every year kasi every year lumalaki, nag-i-increase po ang premium niya. Ibig sabihin, example lang, ngayon nagbayad ka 20,000, possible by next year 25,000, 30,000, hanggat yun at yun yung nagiging HMO mo. Palaki siya ng palaki. Paano kung 30 years old ka pa lang ngayon? Di 20 years mong babayaran yun, tapos palaki pa ng palaki. 'Di ba? That is short-term healthcare. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga companies, paiba-iba sila ng HMO, 'di ba? Ng healthcare para hindi nag-i-increase Pero ang disadvantage nga lang kasi doon, hanggang age 60 ka lang, pwede. Paano kung nag-61 ka? Di wala ka ng HMO. Kaya nga siya tinawag na short term. Ibig sabihin, hanggang age 60 ka lang covered. Tapos, ito pa po, hindi din siya or wala din po siyang insurance coverage. Na kung saan, pag may nangyari sa'yo, walang maiiwan sa pamilya mo. Diba? Ano ba yung 3 major financial problem na ma-encounter natin? Diba? Paano pag may nangyari sa'yo? Paano pag nawala ka? Paano yung pamilya mo? Yes, meron ka nga sa short-term HMO sa company mo. Pag nawala ka naman, wala din makukuha yung pamilya mo. Di wala pa din silang security. So yun yung minimin natin, no. Pag short-term kasi wala siyang insurance coverage. And then number 4, no return of premium or for non-utilization. Ito pa yung isa pa. Kasi example, ikaw, kumuha ka ng short-term HMO. Tapos, hindi mo siya nagamit. Sa loob ng isang taon, healthy ka. Hindi mo siya nagamit. So, thank you na lang yun. Okay? Kung nagbayad ka ng 20,000, thank you na lang yung 20,000 mo. Ganun po sa short-term HMO. Kaya, hindi po namin siya ginaguaranteed sa inyo, no? Or nire-recommend. Okay? And number 5, cover only up to age 60. Sabi ko nga kanina, hanggang 60 years old ka lang. And number 6,
not flexible or not transferable. Ibig sabihin, kung may nangyari sa'yo, sabi ko nga kanina, thank you na lang yun. Tapos, hindi pa matatransfer yung mga benefit na natanggap mo sa kanila. So, wala na po yun. Voided na po lahat yun. Okay? So, that is short-term HMO. Okay? Pero, kung ikaw meron ka sa company, that is good, no? Hindi ko sinasabi na tanggalin mo po yung yung HMO mo sa company. So, gamitin mo pa din yan. Pero, make sure na dapat meron ka po nung long-term healthcare habang ngayon na nagtatrabaho ka pa. Habang ngayon na nasa company ka pa. Okay? Kasi hindi mo po alam kung kailan ka mawawala sa company. Kung kailan ka, hanggang kailan ka may trabaho. So, kaya nga, ngayon pa lang, habang okay ka ba, habang malakas ka pa, habang may trabaho ka pa, you need to prepare for your long-term healthcare. Kasi pagdating ng pagtanda mo, hindi ka na makakapag-prepare, hindi ka na makakakuha ng long-term healthcare. Unang-una, baka mamaya may sakit ka na. Another thing, kung kailan matanda ka na, saka ka pa kukuha. Edi wala ka ng pangbayad. Diba? So, we need to think now, agad-agad, no? Kasi pag ikaw po nagkasakit na, pag ikaw po tumanda na, baka ikaw na ang tanggihan ng healthcare or ng long-term healthcare na sinasabi ko. Tatanggihan ka na kasi may sakit ka na. Kaya nga ngayon pa lang, habang healthy ka pa, magkaroon na tayo. Kasi lahat po tayo, doon po tayo pupunta. Lahat po tayo possible magkasakit. Okay? So kaya wala pong makakaligtas, no? So hopefully nauunawaan po natin 'yon, okay? Now, ano ba si long-term healthcare? Sa long-term healthcare, ito yung maganda. Kasi fixed lang yung premium niya for 7 years. Kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, sa short term kasi every year kailangan mong bayaran ng bayaran. Okay? Kailangan mong maghulog ng maghulog sa kanya hanggang sa maging 60 ka, tapos palaki pa siya ng palaki. Pero sa long-term healthcare, imagine mo, 7 years ka lang mag-payment, tapos fix pa yung premium niya. Kung ano yung binayaran mo nung una, hanggang matapos, yun yung babayaran mo. Hindi siya mag-i-increase. Diba? 7 years tapos, covered ka pa ng insurance. After pa ng 7 years, lifetime ka pa na meron kang healthcare. O, gano'n po kaganda yun. 'Di ba? Na meron ka. Habang ngayon pa lang na nasa trabaho ka pa, habang malakas ka pa. 'Di ba? Tapos after 7 years, wala ka nang ibang babayaran. Iintayin mo na lang siya, tapos covered ka na for the rest of your life. Okay? And sabi ko nga kanina, meron pang insurance coverage. Okay? Ulitin ko ha, meron pong insurance coverage na kung saan, kung may mangyari man sa'yo, hindi mo maiiwan yung pamilya mo nang walang-wala. Yun yung kagandahan. And number 3, with the return of premiums up to 85% of contract price for non-utilization. Ngayon, during the saving period, during the 7 years, sabihin na natin hindi mo siya nagamit. Okay na okay ka, healthy ka. Ang kagandahan, may bonus ka pa. 'Di ba? Imaginein mo dito sa short-term healthcare. Pag hindi mo nagamit, tapos may nangyari sa iyo, thank you na lang 'yun. 'Di ba? Pero dito, kung hindi mo magamit, madadagdag pa siya dun sa investment mo. Magkakaroon ka ng mas malaking investment, magkakaroon ka ng mas malaking savings. Mamaya i-discuss natin. And number 4, covered ka beyond age 60. Sabi ko nga kanina, imagine mo 7 years ka lang nag-payment, pero covered ka for the rest of your life. 'Di ba? So saan ka po makakita ng ganun? 'Di ba? So talagang worth it po siya na pag-ipunan. Okay? And number 5, reinstatement within 2 years. Ito po, sir, paano kung hindi naman akong makahulog ng 1 buwan, 2 buwan? Wala pong problema. Kasi napakabait po ni Kaiser. Kasi may palugit si Kaiser na hanggang 2 years. Siguro naman dun sa loob ng 2 years na yun, kung nawalan ka ng trabaho, after 6 months, magkakaroon ka na siguro ulit ng trabaho. 'Di ba? Or after 1 year, magkaka-work ka na siguro ulit. Di may pangbayad ka na ulit. Sa iba po, no, after 2 months lang, 3 months lang,
wala na yung lahat ng hinulog mo. Pero since napakabait po ni Kaiser sa atin, 2 years po ang palugit niya para sa atin. Diba? So just imagine, long term na siya, covered ka na for the rest of your life, tapos kung di ka makabayad, okay lang kasi may 2 years kang palugit. Diba? So talagang ang goal ni Kaiser is makatulong para sa atin. Hindi man lamang, diba? And number 6 is transferable pa po siya to primary beneficiary. Ibig sabihin, kung may mangyari sa'yo, pwede mo siyang i-transfer lahat ng mga benefit mo. Yung insurance, yung investment mo, yung healthcare mo, lahat yan maipapasa doon sa primary beneficiary mo. So kaya nga, ano po yung pinaka-nire-recommend namin? Siyempre, magkaroon ka ng long-term healthcare habang malakas ka pa. Okay? Kasi hindi mo po masasabi ang buhay. Okay? Kasi sa Kaiser, sa long-term healthcare natin, may healthcare ka na, may investment ka na, may insurance ka pa. Di ba? Kaya nga sabi ni Daniel Padilla kanina, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Di ba? So, that is very important na mauunawaan natin. No? So, that is short-term and long-term healthcare. So, sana naunawaan natin yung difference ng dalawa. Okay? So now, paano ba nagwo-work yan, sir? Paano ba yan? Paano ba yung proseso ng Kaiser na yan? So, sa Kaiser po, meron po tayong 7 years saving period. 'Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, 7 years ka lang magsisave. Okay? That is savings, ha? Ang kagandahan dito, savings, hindi mo siya binabayad. Kasi pag bayad, wala nang balik yun sa'yo. Ito kasi, save mo lang siya. Sinesave mo lang siya. Iniipon mo lang siya. Okay? Pag iniipon kasi, ibig sabihin, may return pa yan sa'yo. Mamaya, i-discuss ko sa'yo. Pag sinave mo siya, ipon ka lang ng ipon sa loob ng 7 years. At ang kagandahan nun, pag natapos mo kasi yung 7 years na yan, meron tayong tinatawag na extended period, yung 13 years growing period. Lahat ng isinave mo, that's the time na mag-grow yung pera mong isinave. Diba? Saan ka po nakakita na nasa iyo na nga, may healthcare ka na nga, may insurance ka na nga, 'di ba? May investment ka pa na naggo-grow all over the years para pagdating ng pagtanda mo, meron kang magagamit. 'Di ba? So kaya nga sabi ko kanina yung 3 major financial needs natin. What if I get sick? What if I die too soon? What if I live too long? Lahat 'yun sinasagot niya na. Ngayon, on the first month, yan, covered ka na ng insurance. Okay? Makapagsimula ka lang ng isang buwan kay Kaiser, covered ka na ng insurance. Ano tanong man ang mangyari sa'yo, di ba? So anytime, may insurance ka, may maiiwan sa pamilya mo. Okay? Pero may tinatawag tayong um, iaano nila yan, iimbestigahan po muna nila yan, no? Kasi baka mamaya nagpakamatay ka o kaya naman may anong ginawa mo sa sarili mo, 'di ba? So, imbestigahan nila yan, syempre. So, at least lang you are secure. 'Di ba? Yun yung pinaka-importante. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman natin hawak ang buhay natin. So, at least pag nagsimula ka ng 1 month, edi you are secure na. Kasi nakapagsimula ka na eh. Ano to naman mangyari sa'yo, may maiwan sa pamilya mo. 'Di ba? Ngayon, after 1 year full of payment, yan, covered ka naman dito ng mga tinatawag nating hospitalization naman ang covered sa'yo. Ibig sabihin, activated naman na yung yung healthcare program mo naman. Okay? So, just in case magkasakit ka, magamit mo siya for confinement, 'di ba? Ma-admit ka sa ospital, magagamit mo siya. Okay? And then, sabi ko nga sa inyo, pag natapos mo na yung 7 years, dun sa extended period, lahat ng isinave mo, 'di ba? Nag-save ka ng 7 years, lahat ng isinave mo, sa'yo pa din yun. Just imagine, 'di ba? Saan ka po nakakita ng gano'n, 'di ba? Sa'yo pa din yun kasi mag-grow siya ng mag-grow, palaki siya ng palaki, hanggang sa ma-reach niya yung maturity value. Ngayon, eto kagandahan. While you are waiting para sa maturity period ng pera mo,
ang kagandahan, you are already protected. Ibig sabihin, ano pa naman mangyari sa'yo, na mawala ka man sa mundo, may iwan pa din sa pamilya mo. Hindi mo sila may iwan ng wala. Habang ikaw ay nag-iintay. 'Di ba? So, kung sakali man magkasakit ka naman, meron pa ding healthcare na para sa'yo, nasasalo sa mga medical expenses mo. Eto, bigyan kita ng example. Imaginin mo ikaw mag-iipon ka lang sa bangko. Mag-iipon ka lang sa bangko. Ngayon, pag nag-ipon ka sa bangko, sabihin natin 500,000 na yung naipon mo, nagkasakit ka. Yung 500,000 mo na yon, malamang yun yung gagastusin mo para sa mga medical expenses mo, di ba? Tama ba? So ngayon, pag naubos yun, back to zero ka na naman. Tama po ba? Di ba? Pero kay Kaiser, just imagine, once na nagkasakit ka, meron kang for hospitalization. 'Di ba? Tapos pag natapos na yung 7 years, yung lahat ng hinulog mo pa doon, continuously, palaki pa din ng palaki. O edi mayroon ka pa ding investment, hindi naubos, hindi na limas lahat. Pero kung ikaw naglagay ka lang sa bangko, limas yan lahat pag nagkasakit ka. Tama po ba? Eh di back to zero ka na naman. So ganun kaganda yung programa ni Kaiser para sa atin. Kaya nga, we need to understand, guys. No? At kaya nga, gusto namin na matuto po kayo. Okay? And, syempre, ano yung mga benefits, sir, na makuha namin on the first 7 years? So, number 1, meron ka pang annual physical examination benefit, dental benefit, waiver of installment due to death, waiver of installment due to disability, and so on and so forth. Don't worry, later on, i-discuss natin ito lahat. Okay? And, syempre, after 7 years, meron pang madadagdag. Imagine mo, di ba? After 7 years, may madadagdag pa sa mga benefit mo pag natapos mo yung 7 years. Yung outpatient benefit, covered ka na din yan. Yung mga check-up, unlimited check-up na din yan. Pre-existing illnesses, kung may sakit ka. So, pwede mong i-covered na din. Dreaded disease, ganun din. Maternity benefit, after 7 years full of payment, makukovered na yan lahat. Tapos sabi ko nga kanina, after 7 years, magkakaroon ka pa ng investment. Tapos kung sakali man healthy ka, meron kang additional bonus na 85% na mapupunta dun sa investment program mo. Di ba? So, ano pang hahanapin natin? Kasi lahat na kay Kaiser na. Ito pa pinakamaganda. Kung ang kinuha mong plan is K100 plan, sabihin na natin. Mamaya i-discuss ko naman sa inyo yung mga plan. Kung kinuha mong plan is K100 plan, alam mo ba kung magkano ang maturity value ng pera mo? Magiging 1.1 million. So, edi maganda na siya for your retirement plan. Kung nagbabala ka ng magandang retirement plan, edi this is the best plan for you. 'Di ba? Yung K100 plan. Kasi mayroon kang 1.1 million. Tama po ba? Tapos, eto pa. Kung sakali man na okay ka pa naman, healthy ka pa naman, gusto mo pa siyang ituloy ng tuloy-tuloy, no? Ituloy mo siya ng, sabihin na natin, another 5 years pa. Okay? Kasi na-reach mo na yung yung maturity value eh. Gusto mo siyang i-extend pa ng another 5 years. Alam mo ba, kung stay mo yung 1.1 million mo doon, di mo siya kukuhanin. After another 5 years, magiging 6.4 million na po yan. Diba? Another 5 years, magiging 6.4 million na. Tapos, ito pa maganda. Yung annual lifetime healthcare benefit mo, magiging 648,000. Kaya kung example, nagkasakit ka ng medyo mamahaling sakit, gumastos ka ng 500,000, may sukli ka pa. May sukli ka pa kasi 648,000 yung consumable mo eh. 'Di ba? So, another thing, hindi ka pa nakontento. Yung 6.4 million mo, gusto mo pang i-extend another 5 years. Kung in-extend mo pa siya ng another 5 years, 10,400,000 na po ang pera mo. Ganon nag-grow yung pera natin. Tapos alam mo ba kung magkano na yung annual lifetime healthcare mo? 1 million na po. Kaya kung gumastos ka ng 1,000,000 sa hospitalization mo, kayang-kaya may sukli ka pang 44,000. O di ba?
gaano ka financially independent, financially secure if you have an Kaiser? Kung meron kang Kaiser, kung magsisimula ka ngayon. Tama po ba? No? So kaya nga, kailangan talaga nating mag-isip kung ano yung tamang choice para sa atin. Minsan kasi nakokontento lang tayo dun sa short term. Ay, hindi sir, may short term na ako eh. Hindi ko na kailangan ng long term. Ay, ikaw bahala. Di ba? So, nasa sayo po yan. Ngayon, kung sakali man, okay, yan, kukuha ka ng plan. Ito po yung mga plan para sa'yo. So, ito po yung Kaiser 7 Years Program natin. Ito yung mga plan natin. Ito yung mga plan name mula K45 hanggang K1000. Okay? So, ngayon, sabihin na natin you are 10 to 40 years old. Pinakamababang plan na pwede mong kuhanin is K45. Okay? Kung ikaw naman is 41 to 50 years old, ang pinakamababang plan is K60. Bawal ka na pong mag K50. Kaya nga sabi ko, habang habang kaya mo pa, habang medyo bata-bata ka pa, kumuha ka na. Okay? Kasi pag medyo umiidad ka na, lumalaki na yan. Tumataas ang premium mo. Lumalaki ang babayaran mo. Okay? Ulitin ko, kung 41 to 60 years old ka, K60 pinakamababang plan. Kung 51 to 60 years old ka, K75 ang pinakamababa. Bawal ka nang mag-60. Okay? Mag-K60, sorry. Ngayon, kung 61 and above ka, sorry na lang po. Kasi bawal ka na. Okay? So kaya nga, ngayon pa lang, habang okay ka pa, habang kaya mo pa, mag-prepare ka na. Okay? Now, ito yung isa sa recommended namin, yung K100 plan. Okay? So ngayon, meron tayong tinatawag na monthly, quarterly, semi-annual, and annual payment. Okay? Kung gusto mo magma-monthly ka lang, every month magbabayad ka, so ito po yung monthly mo, ito po yung pinakababayaran mo. Kung gusto mo naman quarterly, every 3 months magbabayad ka, so ito naman po yung quarterly natin na babayaran mo. Ngayon, kung semi-annual naman po, ayan, ay sorry, sa quarterly discounted pala tayo dito ng half month. Okay? So, mga almost 1,000, 2,000 pesos yung ma-discount natin kung sakali. Ngayon, kung semi-annual naman po, discounted ka naman dito ng 1 month. Okay? So, kung K45 kinuha mo, edi discounted ka ng 2,649 kasi 1 month nga ang discount eh. 'Di ba? So, kung K75 kinuha mo, edi discounted ka ng 4,000, 'di ba? Kasi 1 month ang discount. Okay? So, that is semi-annual. Ibig sabihin, every 6 months kang magbabayad. Ngayon, sa annual payment naman, ito every year. Ibig sabihin, isang buong taon yung babayaran mo. Kung annual payment naman, malamang, dito naman, discounted ka ng 2 months. So, ibig sabihin, kung 2 months, so, kunwari, kinuha mong plan is K100, 5,882 times 2, so yun yung discount mo, nasa almost 11,000. Ganyan. Kung annual payment ang babayaran mo. Nagets po ba? Okay? So, hopefully clear po sa atin yun, no? So, ngayon, sabi ko nga sa inyo, ang recommended namin is yung K100 plan. So, tingnan natin. Kasi ang K100 plan, okay, ang monthly niya is 5,882, ang annual niya is 58,000, pero sulit na sulit kasi meron kang annual benefit limit na 60,000, tapos meron kang life insurance na 450,000 sakali man na may mangyari sa'yo, so ito yung makukuha ng pamilya mo. Okay? Tapos kung aksidente naman ang nangyari, so madodoble, magiging 900,000. Okay, later on, i-discuss din naman natin yan. Tapos, ito yung pinaka-the best, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na maturity value niya, no, 1.1 million. Okay? Yung 1.1 million na yon, that is the claimable amount, no, na pwede nating i-withdraw once na na-reach na natin yung maturity value ng pera natin. Okay? So, clear po ba yun sa atin, no? Ulitin ko,
this is the claimable amount na pwede nating i-claim. Example, pagtanda natin, 'di ba? Meron tayong inaasahan, 'di ba? Hindi kung ikaw nasa ibang bansa ka, hindi mo sasabihin na ilang taon na akong nagtatrabaho, wala pa akong naipon. Pero kung meron kang Kaiser, right after ng 7 years, may inaasahan ka na, may naipundar ka na. Okay? Ngayon, kung nabababaan ka pa dito sa K100, pwede kang mas tumaas, K1, K125, K150, K175. Siyempre, mas malaki maturity value niyan, siyempre. Kung K175 ka, edi 2 million ang ano mo diyan. Kung K1000 ka, 11 million. Kung kaya naman natin, 'di ba? Why not? Okay? Pero again, pwede kang mag-stick dun sa age bracket mo, no? Okay, yung diniscuss ko sa'yo kanina. Okay? And then another thing, on the first payment, meron tayong tinatawag na policy fee. Ito pong policy fee, binabayadan po natin to for 7 years. Okay? Ibig sabihin nito, isang beses na madadagdag doon sa premium mo na 500 sa loob ng isang taon. Hindi ibig sabihin monthly to ha, itong 500. Hindi po. 500 sa loob ng isang taon. So, kumbaga, for 7 years, parang 3.5 lang siya. 'Di ba? Kasi, 7 years mo lang naman babayaran. So, ibig sabihin, ito kasing policy fee, no, binabayaran natin to for the processing fee, 'di ba? Pag-process ng payment mo, pag-process ng mga documents, no, at iba't iba pang mga process. Sa iba nga po, mas malaki pa yan eh. Buti nga dito sa atin, sa IMG, 500 lang siya, di ba? Yun yung policy. Okay? So, hopefully clear sa atin to, no? Pwede nyong i-screenshot para at least meron kayong tawag dito, reference pag kayo ay mamimili ng plan nyo. Now, sabi ko nga sa inyo, dito kay Kaiser, sa buhay kasi natin, meron tayong tinatawag na solid financial foundation. Ito daw po dapat yung binubuo natin, na tama dapat yung pagbubuo natin ng solid financial foundation. Okay? So ngayon, kung ikaw gusto mo talagang maging financially independent, pag nabuo mo tong solid financial foundation, okay na okay ka na. You are financially independent, financially secure. Ngayon, kung iisipin mo, kumuha ka ng sarili mong Kaiser plan, dun sa solid financial foundation, imagine mo, number 1, what if we get sick? Sinasalo na ni Kaiser. 'Di ba? Kasi may healthcare tayo eh. Kay Kaiser, 'di ba, may healthcare tayo. Another thing, number 2, life insurance, what if I die too soon? Meron na din si Kaiser. 'Di ba? Kasi may life insurance siya. Ngayon naman, kung ikaw naman tumanda ng mahaba, what if I live too long? May investment din si Kaiser para sa atin. 'Di ba? So, very important na maunawaan at maintindihan po natin ito. Imagine, 'di ba, meron ka ng dun sa 3 major financial problem, lahat 'yon nasagot na ni Kaiser. Tapos dun sa solid financial foundation, 3 na agad ang nasagot niya. E di ikaw, magpo-provide ka na lang ng emergency fund mo. Tapos, i-manage mo na lang yung mga utang mo. Tapos, buo mo na yung solid financial foundation. Tapos, nasagot mo pa yung 3 major financial problem sa buhay natin. Alright? So, sana naintindihan niyo yun, naunawaan niyo po yun, no? So, ibig sabihin, ang recommendation namin para sa inyo is magkaroon ka ng sarili mong Kaiser plan. Now, ito yung mga advantage. Kasi ako personally, talagang gamit na gamit sa amin si Kaiser. No, ayan, last time lang, kakapa-check up lang natin. Edi nagamit natin yung Kaiser natin sa mga annual physical examination, 'di ba, sa mga laboratories. Edi very easy na sa atin, 'di ba? Kasi you have your healthcare program, 'di ba? So, ang kagandahan pa dito, very fast yung transaction niya. Tapos may mga documents tayo, easy to access kasi may sarili kang portal, may sarili kang dashboard. Anytime, pwede mo siyang ma-open. Ayun yung sa akin, 'di ba? So anytime pwede mo siyang ma-open, no? So tapos ang kagandahan dito, meron tayong health card, no?
Ayan, ginamit ko lang, yan, nasa cellphone ko lang, pinakita ko lang doon, 'di ba? Tapos na ano na ako, na-check up na ako, 'di ba? Tapos na laboratories na ako. So, very fast lang din talaga siya. Kasi minsan ang problema sa ibang mga HMO, eh matagal mag-approve. No, sometimes ganun yung ano. Pero kay Kaiser, isang tawag lang, approve na agad, na-check up na agad ako. So, I highly recommend talaga din sa inyo si Kaiser. No? Kasi hindi lang ako. Meron akong member na kung saan yung mismong nurse pa doon yung nagtanong sa kanya, ano yung healthcare niya? Kasi ang bilis daw. Isang tawag lang, sumagot na agad. 'Di ba? Na-approve na agad. No? So, kaya, yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko din kay Kaiser. Very fast po siya. Okay? Now, ano yung mga benefit na matatanggap natin kay Kaiser? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na i-discuss ko sa inyo para mas ma-elaborate lang din natin. Number one, annual physical examination benefit. Meron kang x-ray, ECGs, laboratories, urinalysis, fecalysis, complete blood count, pap smear. But remember, this is after 1 year full of payment. Okay? Pag naka 1 year full of payment ka, so covered ka nito. Kaya, I encourage everyone na at least maka 1 year tayo at syempre mas maganda, ituloy-tuloy natin ha. Huwag niyo pong, baka mamaya after 1 year, di mo nahulugan, di ba? So, hindi po ganun yun, no? Kailangan tuloy-tuloy mo pa din siyang mahulugan hanggang matapos mo yung 7 years. Okay? And number two, may dental benefit ka na din, unlimited dental check-up, unlimited simple tooth extraction, annual dental prophylaxis or yung cleaning kung tawagin. So, syempre, after 1 year full of payment din po ito. Okay? And number three, meron kang free eye examination. Yan, so yun yung kagandahan, 'di ba? Pati yung mga mata natin, pwede nating ipa-examine, no? Tapos ang kagandahan pa dito, lalo na kung IMG member ka, kasi partner din po tayo ng IMG, mag-partner si IMG at Kaiser, no? Meron kang multicolor lens with maximum of 2 pairs of eyeglasses every year by Vision Care. Okay? So, kaya mas maganda, may IMG ka din po. No? So, free IMG and Kaiser frames. Okay? So, kaya very important na kung hindi mo pa alam yung IMG, pwede mo i-call out kung sino man yung nag-invite sa'yo. Number four, ayan, hospitalization or hospital room benefit. Ito yung kagandahan. Kasi, sa Kaiser, ikaw na mamimili. Executive ba, private ba, semi-private. Kasi kung ikaw wala kang healthcare, saan ka mapupunta? Malamang po doon sa sa public hospital. Doon ka mapupunta. Ngayon, kung sakali man, since hindi ka nag-prepare, hindi ka naghanda, baka mamaya, lalo ka pang magkasakit. Kasi baka mamaya, yung katabi mo, malubha pa yung sakit nun. Di ba? Nahawa ka pa. Di lalo ka pang nagkasakit. Kasi nga, hindi ka naman nag-prepare. So, wala kang choice. Pero, if you have an healthcare, nag-prepare ka, naghanda ka, so malamang, nakakapamili ka pa ng room mo. Gusto mo, kayo lang ng pamilya mo na andun. Much better, di ba? Mas gagaling ka. Mas magiging okay ka. So, kaya nga, very important yung pag-prepare. Okay? Number 5, medical assistance benefit. So, ayan po, no, meron tayong annual benefit limit. Kung K45 to K60 ka, meron kang 50,000 annual benefit limit na consumable. And kung K75 to K100 ka naman, 60,000 annual limit, consumable po yan, after 1 year full of payment. Okay? So, number 6, yan. So, patapos na po tayo, no, with konting tiis na lang. Number 6 is life insurance coverage. Sa life insurance coverage, kung K100 ang kinuha mo, yung example ko nga kanina, meron kang natural death. Ibig sabihin, pag nawala ka sa sakit, ganyan, natural death ang tawag doon, that is 450,000. Pero kung aksidente ang nangyari, madodoble siya. Magiging 900,000. Tapos ang kagandahan dito, no, tax-free na po siya. Ibig sabihin, hindi na mababawasan yung 450,000 mo. That is the total na talaga. Kasi tax-free na siya. Okay? And now, yan. So, ito yung tinatawag, isa pa sa pinaka-the best na benefit. Kasi,
waiver of installment due to death or waiver of installment due to disability, ibig sabihin kung ikaw nawala ka, so ang kagandahan, example, 1 year, 2 years ka palang nakakabayad, may nangyari sa'yo, mawi-waive na po yung mga years na babayaran mo pa. So, ibig sabihin, hindi na babayaran yun nung mga maiiwan mo. That is the very good point po para sa atin. Okay? And syempre, kung ikaw naman, example, na disable, na aksidente, talagang ano na talaga, hindi na kayang magtrabaho, kaya naman nagkasakit, hindi mo na kayang magtrabaho, na stroke ka, fully stroke ka. So, meron din tayong waiver of installment due to disability. So, mawi-waive na din yung 7 years. Hindi mo na babayaran. Okay? So, gets po ba natin? And now, lastly, family assistance service. So, sa family assistance service, ito po, right after na matapos mo yung 1 year na contestability period niya, or payment mo sa Kaiser plan mo, so pwede mo siyang ipahiram. Hiram po ha. Ibig sabihin ng ipahiram sa family mo, dapat, sabi dito kasi, should be settled prior to discharge of the patient. Ibig sabihin, pang-emergency lang po siya talaga. Ibig sabihin, kailangan i-admit sa ospital, pwede po muna nating ipahiram yung Kaiser plan natin. Pero right after or before lumabas ng pasyente, kailangan masettle niya na, maibalik niya kay Kaiser or sa plan mo. Kasi pinahiram mo lang naman siya. Sa plan mo, yung pera. Okay? For emergency lang po siya talaga. Kaya ito, sa totoo lang, hindi namin siya talaga nire-recommend no, para sa inyo. So, ito talaga is for emergency kung walang-wala talaga. Pero kung meron naman, wag nyo pong isuggest na ipahiram yung Kaiser card nyo. Kasi baka kayo pa ang mawalan. Okay po? So, we suggest talaga, kung gusto mong tulungan yung friend mo, yung family mo, edi i-share mo na lang si Kaiser para kung sakali mang may mangyari sa kanila, may mangyari dun sa family member mo, may mangyari sa friend mo, or kung kanino man, edi meron din sila, di ba? Hindi mo na kailangan ipahiram. Okay po? So, very clear po ba yon? No, sana naunawaan natin po, no? Okay? And, yun. Thank you so much po, no, sa pakikinig po sa atin. And, of course, thank you so much sa mga nandito, sa mga participants natin. So, walang bumitaw. And once again, I am Russell Bernardo, your financial educator for this day. And sana, marami po kayong natutunan. And of course, mai-apply po natin ito. Kasi sayang naman lahat ng mga natutunan nyo kung hindi natin i-apply. Okay? Kasi, very important yung action. No? So, yun lang po. Maraming salamat. And God bless us all po. So, now,